Usap-usapan ng marami ang kasong ito, tila mabilis kasi ang naging karma sa isang snatcher ng cellphone. Ang susi kasi ng dala niyang motorsiklo, tinangay ng kanyang mismong biniktima. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Marie. Siyempre, nakakagulat. Oo, di ba? At ang lakas ng loob ng biniktima, ang galing. At saka yung presence of mind niya, Yes, di ba? exactly. Na naisip pa niyang gawin. Pero actually, napakadelikado na. Yung habulin mo pa yung, di ba, ng snatch sa'yo. Pero attorney, talagang kakaiba ang kasong ito. Sa ganitong sitwasyon, sino ba ang pwedeng magkaso? Kanino? Well, of course, unang-una hindi natin alam kung may iba pang facts involved dito, di ba? Kasi hindi natin, actually pag pinanood mo yung video, parang nag-usap sila, hindi ko alam kung magkakilala sila or whatever. Anyway, kung tutingnan natin at face value, halimbawa, ang sitwasyon ay ganun kasimple, ninakaw ang cellphone at ang paghihiganti ng biktima ay nakawin at dalhin sa presinto ang motorsiklo ng magnanakaw. Sa personal na opinion ko, mukhang yung magnanakaw lang ng cellphone ang siyang dapat makasuhan. Tama. So ano ba ang kaso? Dalawa lamang ang posible dyan, theft or robbery. We have to be careful in using the term theft and robbery kasi magkaiba sila sa batas. Pero sa Tagalog nga, parehong pagnanakaw lamang Okay. yan. So kapag sinabing theft, ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay yung pagkita ng personal property na iba na walang paalam nang hindi ginagamitan ng karahasan, intimidation o puwersa. Kasi once nagamitan nga ng force, violence or intimidation, ang pagnanakaw na to ay hindi na theft, nagiging robbery na. So Okay. needless to say, mas mabigat ang parusa sa pagnanakaw na robbery. So bakit posibleng robbery naman? Kasi sinabi ko, posibleng robbery. Kasi hindi natin alam kung may intimidation involved. Hindi natin nadinig Yung kung ano pag-uusap. yung pinag-usapan nila nung magnanakaw bago nakuha ang cellphone. Kasi baka naman may pananakot, may threats, which is equivalent to intimidation, which would elevate the case from theft to robbery. Dun Okay. sa biktima na nagnakaw ng susi at ng motorsiklo, hindi naman siguro siya makakasuhan. Wala naman kasi siyang tinatawag na intent to steal, wala siyang animo lucrandi o intent to gain. Ito ay importante sa krimen ng pagnanakaw at alam natin na wala siyang animo lucrandi dahil dinerecho naman niya yung motorsiklo sa presinto. So obviously, ang pakay niya ay para matigil na ang mga magnanakaw at mahuli na ang mga ito ng polis. Para siyang modified citizen's arrest Yes. na iimbis na yung mga tao ang kanyang hulihin, Oo. yung motorsiklo na Para, lang, di ba? kumbaga, Which I think is maging the immobile safer- siya, di ba? Oo, and it's the safer thing to do kesa siya yung mismong kumuha. Kasi nga sabi mo, delikado. Delikado. Pero attorney, ano po bang maaaring kaharapin ng mapapatunayang may sala sa kasong ito? Kanina binanggit mo na yung tungkol sa theft and or robbery. Oo. Tulad nga ng sinabi natin, mas mababa ang penalty ko ito ay theft lamang, although ang penalty for both theft and robbery ay depende rin sa value ng property na ninakaw. So kung ang value ng cellphone ay hindi lalampas ng 20,000 pesos, ang penalty ng kulong sa theft hindi lalampas ng prison correctional minimum o hanggang 2 years and 4 months ang maximum. Okay. Kung ito naman ay matuturing na robbery, ang penalty ay prison correctional in its maximum period to prison mayor in its medium period. Actually, hanggang 10 years ang pinakamabigat na penalty kung ito ay robbery. Hindi biro Hindi biro. Kasi, pero actually, mas malamang na ito ay theft kesa robbery Okay. actually. Pero gusto rin kasi nating maparusahan ang mga magnanakaw na yan, di ba? Parang nagiging very normal at commonplace ang mga snatchers na yan. Pero gusto rin natin lang idagdag na merong dagdag na penalty sa ilalim ng Republic Act 11235 na ito ang batas tungkol sa paggamit ng mga motorsiklo sa isang krimen. So Okay. kung ang isang motorsiklo ay ginamit nga at ang krimen ay less grave or light penalty katulad ng theft, ang magiging penalty ay hanggang prison mayor, which is until 12 years sa ilalim ng Republic Act 11235. So, kasi nga, napaka-rampant, di ba, nitong riding in tandem, ang Exactly. paggamit ng motorsiklo. So, meron ngang batas na parang aggravating siya, binibigyang dagdag na penalty kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa isang krimen. But of course, sana masolve itong krimen na to, yung motorsiklo ang naging susi para mahuli sana ang mga may sala. Pati na rin yung susi ng motorsiklo. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion, and happy Friday! Happy Friday! Patuloy ang weekend. Yes.